Ako yun ah. Tinignan ko talaga na mabuti yun. Baka kasi nagkamali lang ako. Pero hindi talaga eh. Akong ako yun nung bata ako. Anong tinitignan mo? Yung picture namin ng kababata ko. Kababata? Oo, kababata ko yan si Kurt. Pinagko-compare ko yung itsura niya sa picture nung bata siya. Ngayon ko lang nirealize na kahawig nga niya. Teka nga, sure ka bang ikaw yan? Oo, ako yan. Bakit? Hindi talaga ng mundo. Ako yung kasama mo sa picture. Ha? Si Kurt? Oo, ako si Kurt. Kurt din pangalan mo? Hindi nga. Ay, oo nga pala. Hindi pa kasi kita natatanong kung ano yung name mo. So, ikaw si Samantha. Oo, naalala mo pa pala. Nung bata kami, lagi niya ako kinukulit. May gusto kasi siya sa akin nung bata pa kami. Siya lang yung nakakasama ko noon. Kaya medyo napapalapit loob ko sa kanya dati. Naalala ko pa nga nung nag-promise kami sa isa't isa na paglaki namin, magiging kami dapat. Tuwing naalala ko yun, na-pinch ako. Parang pinagsisisihan ko tuloy yun na sinabi ko yun. Usap bata lang naman yun. Di naman namin alam mga pinagsasabi namin. Tsaka sobrang tagal na nun kaya hindi niya na maalala yun. Grabe. Late talaga ng mundo. Naalala mo ba yung promise natin sa isa't isa? Napahinto ako sa sinabi niya. Medyo kinabahan ako. Akala ko nakalimutan niya na. Promise? Wala akong matandaan. Sige, alis na ako. Uy, wait muna. Sure ka, di mo maalala? Gusto mo paalala ko? Hindi na. Tsaka matagal na yun. Kung may promise tayo sa isa't isa noon, kalimutan mo na. May nagpapabot sa'yo. Love letter ata. Sino? Ayun oh. Nakita ko na sa labas ng classroom namin si Samantha. Binasa ko yun. Inaaya niya ako lumabas para sabayan siya mag-recess. Paglabas ko, bigla siyang kumapit sa braso ko. Kaya tinulak ko siya. Ano ba? Bakit? Di ba nung bata tayo gusto mo lagi ako nakaganto sa'yo? Pinagsasabi mo. Umalis ka na. Hindi ako mag-recess. Bakit? Wala kang baon? May dala akong baon mo dito. Ako nagluto. Ayoko. Sige na. Favorite mo ang tocino, di ba? Noon yun. Tsaka, bakit ka ba nandito? Para nga sabayan ka. Tsaka may kukwento ako sa'yo. Hindi ako interesado. Sige na, umalis ka na. Ito ang sungit mo. Di ko naman ganyan dati ah. Tara na kasi. Hinihila niya yung braso ko. Kaya tuloy nakatingin yung mga classmate ko sa akin. Ayoko nang pinagtitinginan ako kaya napilitan ako sumama sa kanya. Saan mo gusto tayo pumwesto? Ipamalay ko sa'yo. Ikaw nag-aya tapos sa akin may tatanong. Doon tayo sa room. Ayoko nga. Sa room mo. Mas lalong ayoko. Sige sa kantin na lang siguro. Kahit pa paano, natawa ako dahil may makakain ako. Hindi ako nagbabaon. Yung perang pinapabaon sa akin ng magulang ko, iniipon ko para sa dream car ko. Oo, alam ko masyadong mahal. At hindi sapat ang 5 taon para pag-ipunan yun. Bakit? Masaba mo mga harap? Masarap ba? Ha? Yung tocino. Kala mo naman siya gumawa ng tosino. Kung makatanong na masarap eh. Masarap naman talagang tosino. Eh sabi mo dyan. Kaya nga. Alam kong paborito mo yan eh. Ikaw, natatanda mo pa ba yung paborito kong ulam? Hindi. Tinola. Ba yan? Kinalimutan agad. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkain ko. Hindi ko siya masyadong kinikibo. Mas gusto kong i-enjoy yung pagkain kaysa kausapin siya. Anong favorite mong kulay? Seryoso ka ba sa mga tinatanong mo? Oo nga.
Para next time alam ko na. Napailing na lang ako. Gusto ko nang umalis. Kung wala lang siguro siyang pagkain, hindi ako magtitiis samahan siya dito. Habang kumakain, may bigla akong naalala. Kaya napatanong ako sa kanya. Nga pala, bakit ka pala bigla nawala nun? Nawala? Lumipat kami ng bahay. Kasi may ibang babae si Papa. Nagulat ako sa sinabi niya. Nung bata kasi kami, lagi ko nakikita yung tatay niya. Sobrang bait ng tatay niya sa akin kaya naging close ko lalo si Samantha. Hindi ko lang expect na ganun pala nangyari sa kanila kaya nawala siya. Kaya lumipat kami ng bahay. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo kasi gabing-gabi na nun nung umalis kami at baka tulog ka na. Ang lungkot ko nga kasi hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ikaw, ano nangyari sa'yo nung nawala ako? Marami nagbago sa akin. Siya lang ang kaibigan ko nung bata kami. Walang gusto makipagkaibigan sa akin kundi siya lang. Hindi naman ako ganito dati. Nagbago lang dahil nabubuli ako. Walang gusto magtanggol sa akin. Kahit yung parents ko ayaw akong paniwalaan. Mas naniniwala sila sa sasabihin ng mga nambubuli sa akin. Kaya siguro naging ganito yung ugali ko. Wala. Wala naman nagbago. Meron no? Ano? Lalo kang gumapo. Ayun na naman siya. Kahit noon, pinupuri niya ako. Lagi niya akong sinasabihan ng gwapo kahit tingin ko sa sarili ko na hindi naman. Tsaka, pansin ko nag-iba yung vibe mo. Gwapo ka pero, bakit may higo ka sa kaliwang tenga mo? Asan yung isa? Nawawala? Muntik na akong matawa. Ganun pa din siya hanggang ngayon. Curious sa mga bagay-bagay. Parang siyang walang alam sa mundo. Hindi ko alam na ganun din pala siya hanggang ngayon. Hindi. Sinadya ko yan. Balak sana tabigyan kasi may extra akong hikaw dito. Tawa siya ng tawa. Tamo, kahit maliit na bagay, nakatawa sa kanya. Parang siya eh. Magkwento ka naman about sa buhay mo. Sinong crush mo? Anong klaseng tanong yan? Pambata. Uy, hindi pang bata yun. Bakit? Dati naman tinatanong kita nun. Alam mo ba sagot mo nun? Sabi mo, ikaw lang crush ko. Nakakainis. Hindi ba siya nagmamature? Tanda na, utak bata pa din. Bata pa tayo. Hindi pa natin alam ang sinasabi natin nun. Ha? Nung hindi alam, bakit ngayon alam ko pa? Isip bata ka kasi. Uy, matanda na ako. 17 years old na ako. Ewan ko sa'yo. Tapos ka na ba kumain? Para makalis na ako. Patapos na. Nga pala, saan ka nag-aral nung elementary? Nawala ka kasi sa school natin eh. Lumipat ako. Bakit? Doon na nga lang tayo magkikita, umalis ka pa. Yung totoo, kaya ako umalis dahil sa mga nabubuli sa akin. Ayaw kasi nila ako tantanan. Kaya nagpalipat ako ng school nun. Kinuwento ko kay Samantha lahat ng nangyari sa akin nung nawala siya. Pati yung pambubuli sa akin kinuwento ko sa kanya. Kaya yun. Simula nung nawala ka, mas naging mapag-isa ako. Don't worry, andito na ako.